Good morning mga listeners natin. Nandito naman tayo sa divination talk natin. At medyo lumalalim yung talk natin kasi parang masasabi nating application na talaga to ng nalalaman natin. Real world application. Hindi lang yung divination na pag may problema ka saka mo maisip na teka maghanap muna tayo someone na marunong para masagot yung problema. Troubleshooter. Pero bago lahat, salamat tayo sa mga taong naging way. Naging daan na tuloy-tuloy pa rin yung talk natin kahit na medyo may mga maraming pagbabago. Dahil sila po yung ginamit Godhead na maging way. Matuloy pa rin yung ano natin. Kahit na minsan na medyo parang tayo mismo is parang merong mga concerns. Parang hindi ready yung audience. Pero sige, tuloy pa rin natin na dahil naniniwala tayo meron dyan isa na makakuha ng idea. Okay. Sa birth energy ng nation natin, sinabi ko na yung 12 card. Yung first is 12 card. Second is 6 card. Yung pangatlo is 8 card. At saka yung pang-apat 8 card. Pero bago natin ituloy-tuloy ito, ang theme po ng talk natin is forgiveness. Kung hindi pa po kayo nakapag-umpisa mag-practice ng forgiveness, pag-isipan nyo. Kasi po, para lang ito sa mga taong nagpa-practice ng forgiveness. Pag hindi ka pa marunong mag-forgive, may blockage ka po. Parang may blockage yung ugat sa katawan. May barrier. Kasi may sumpa yung spiritual science. Kung sino man na gustong lumapit sa tamang kaalaman, dapat nasa tama rin yung katayuan niya. Kasi kung hindi, baka nakatalikod ka sa kumakausap sa'yo. So, hindi mo rin matake advantage yung kaalaman. Okay. Truth po, katotohanan yung foundation ng lahat ng kinikwento natin. Ibig sabihin, opposing po ito, kabaliktaran ng materialism. Lahat ng makita mo sa mundong ito, material ang tawag dyan. Yung pagnanasa ng lahat na makikita mo sa mundong ito is materialism ang tawag dyan. Now, hindi ibig sabihin na pag kumain ka, materialistic ka, hindi. Yung necessity po. Kaya nga, magkakwento-kwento tayo, ituloy natin to para maintindihan natin ano yung necessity. May mga bagay na necessity sa spiritual na practice. May mga bagay na hindi. Necessity sa material na practice. Katulad yan, paggawa ka ng mansion. Baka para sa'yo siguro, necessity yan sa material na practice. Pero sa spiritual na practice, hindi po kailangan yung mansion. Depende po yan. Yung iba nga po sa ilalim ng puno natutulog. Marami ako nakikita niyan. Sa daan natutulog. So, hindi natin alam yung level ng kaalaman nila sa spiritual. Hindi ibig sabihin na spiritual is anting-anting o ano dyan na pang ano sa katawan. Hindi po. Iba po ito. Pag sinabing spiritual, spirit po.
spirit soul, yung kaluluwa nyo po. Yun yung ibig sabihin. Ay, hindi naman po kailangan ng kaluluwa yung anting-anting kasi hindi nga nakikita yan ng tao. Yung taong walang spiritual na alam. Okay. So, balik tayo. 12 card, baliktad. Ipinanganak ka ulit. Ibig sabihin, bago yung pananaw. Sa teachings ni Master Christ, kasi ito yung pinaka-accessible sa atin. Meron pa ibang mga teachings later natin, gagamitin sila. Para makita natin na nakikita rin ng iba yan. Ang tawag dyan is change ng mind. Kasi yung seed, yung butil, ng lahat ng karmas mo, sa mind mo nang gagaling yan. Although ginagamit mo yung katawan mo, pero sa mind nang gagaling yung seed na yan. So, tingnan mo yung seed ng ginagawa mo. Pag may karamdaman ka, may suffering ka, tandaan mo, may tinanim kang isang bagay na nagbubunga ngayon, kaya nagtitiis ka. Pero kung hindi mo matanggap yan, okay lang. Isipin mo na lang na ibang tao yung may kasalanan. Alam mo, kahit nasa isip mo nang galing, iba na rin yung taong may kasalanan. Isipin mo lang na perfect ka. Wala kang kasalanan. Ikaw yung taong kasama ng mga saints or mga righteous na tao, walang kasalanan. So, yung may kasalanan, ibang tao. Okay. Ganun yan. Para kalamahin mo yung sarili mo. Kasi hindi mo matanggap-tanggap na ikaw ay isang taong nabubuhay sa mundo at kulang ng spiritual na kaalaman. Hindi ibig sabihin pag nagsimba ka, spiritual kang tao, hindi. Mas maraming mga tao na hindi marunong magpatawad na miyembro ng isang paniniwala o simbahan. Hindi sila marunong magpatawad, so hindi sila included dito. Okay. Ang next is unconditional love. Sinabi ko na last time, dalawa yung requirements. God first. Yung pangalawa is yung kapwa mo is kung paano mo inaalagaan yung sarili mo, ganon din yung pag-alaga mo sa ibang tao. So, yung mga righteous, truthful, yung mga sage, mga saint, lang yung qualified sa ganung Pero, hindi ibig sabihin, sila lang dapat gumawa ng ganito. Hindi. Tayo rin. Kasi, kailangan nating tulungan yung kapwa natin, yung country natin, at saka sarili natin. May story yan na kapag nalulunod yung isang bangka, sabay-sabay tayong nakasakay, hindi pwedeng isang tao lang yung gagawa ng paraan. Lahat tayo. Pero minsan, hindi yun naintindihan ng iba. So ngayon, yung problema dyan, malamang talaga ang problema is hindi natin alam mo sino yung tutulungan natin. Kasi dahil yan sa pagiging materialistic na pananaw ng isang tao. Alam mo kung materialistic ka, yung una mong iisipin na dapat kang tumulong, hindi ka tutulong kasi yung papasok sa isipan mo yung materialistic na idea na dapat ikaw muna, wag muna yung iba. Kasi may kasabihan na hindi mo ma-save yung sarili mo. Yung ibang tao, kung hindi mo ma-save yung sarili mo, may katotohanan din yan. Pero hindi yan ginagawa ng mga saints, ng mga righteous na tao, ng mga spiritual practitioner. Hindi po yon sa kanila. Hindi po nila mentality yon pag-iisip. Para sa kanila is kung ano yung tama na gagawin, ginagawa nila. Kaya nga may mga taong lubhang develop yung spirit nila. Na kung titingnan mo, nakakaawa sila. Pero sila pa yung unang tumutulong. Yung minsan yung iba, na akala mo,
Sila pa yung may kakayahan na tumulong. Hindi sila tumutulong kasi materialistic sila. Bakit kita uunahin? Dapat unahin ko yung sarili. Ayan yung disqualification ng mga ganong klaseng tao. Pero anyway, choice naman nila yun. Malalaman lang nila yan sa fruit ng karma nila saka sa time of death. Kasi malalaman mo rin naman yung fruit ng ginagawa mo, time of death. Kasi ang mangyari dyan, yung talent mo na binigay sa'yo is malalaman mo kung saan napupunta. Of course, kung sa sarili mo lang, wala rin mangyayari. Parable of the talents na yung isang talent mo, isa lang yung napuntahan niya. Ikaw lang. Wala nang iba. Okay. Ginagawa mo yung tulong sa ibang tao dahil gusto mo ng public relations, gusto mong gumanda pa rin yung business mo. Gusto mong i-take over yung kingdom ni God. Na sa paraan mo, akala mo, mauuto mo yung Godhead. Na andyan naman siya sa puso mo, nababasa niya yung isipan. So, ang pair ng understanding ng law of karma, which is kung anong tinanim mo, yun yung magbubunga, is justice, at saka yung unconditional love justice. So, mag-umpisa yan sa forgiveness. Ano yung connection ng forgiveness? Ito po mga minamahal nating listener. Yung mercy, at saka yung forgiveness, hindi yan ma-separate. Walang forgiving na tao na merciless. Hindi na walang awa. Okay? Walang merciful, maawain na tao na hindi makapagpatawad. Hindi po yung pwedeng i-separate. Iba-iba lang yung word na ginagamit natin, pero isa yan. So, kung gusto mong masukat, kung maawain ka talaga, tingnan mo kung kaya mong magpatawad. Subukan mo lang. Lahat ng taong gusto mong balatan, i-forgive mo. Makipag-reconcile ka. Diyan mo makikita ngayon kung may mercy yung puso mo. At saka hindi po pwedeng mag-reside, hindi po pwedeng manirahan yung katotohanan sa'yo pag wala kang mercy. That is why ang mga saints, napaka-maawain nila, napaka-merciful, at napaka-forgiving. Yan lang po. Ikaw na lang mag-decide sa sarili mo. Kung hindi ka maka-forgive, malamang hindi ka merciful na tao. Ganun lang yan. At gusto mong mag-demonstrate, magpakita sa iba na charitable ka, gumagawa ka ng kabutihan, mag-umpisa ka sa forgiveness po. Saka mo maintindihan yung mercy at saka yung charity. Kasi kung hindi, wala yan sa'yo. Facade ang tawag yan. Mukha ka lang, alam mo yung sinabi ni Master Christ na kabaong na pininturahan ng puti. Naaagnas yung patay sa loob. Pero malinis na malinis sa labas. Ganun lang yun kasimple. So, ngayon, yung susi actually dito is kailangan mo ng guidance ng isang righteous na tao, saint, isang guro, isang acharya, isang mystic mentor, o anong tawag mo dyan. Iba-iba yung pangalan. Isa lang naman yan. Sila yung bearer ng katotohanan. Pag wala po sila, wala yung ganong klaseng tao na mag-guide sa'yo, wala kang patutunguhan. Ano yung mawawala sa'yo? Hindi naman mawala yung pera mo. Tama yan. Mga mamshi, beses, ladies, red. Hindi mawawala yung pera mo. Yung peace of mind mo lang. Hindi mananatili sa'yo. Nakakuha ka ng 1 milyon, may peace of mind ka, mamaya-maya mawala yung peace of mind mo dahil iniisip mo na uubos ng 1 milyon. Ganun lang yan. Kadali. So, yung taong, yung mga established or andoon sa spiritual platform, hindi ko sinabing, kahit saang religion ka, merong mga taong ganyan, pero hindi mo sila madali makita.
Kasi ang malamang na makita mo, superficiality, religiosity pag sa loob ng sacred place, pag sa labas, kaya may kanta, banal na aso, santong kabayo. Kasi nawawala yan paglabas ng sacred place. Yung kailangan mo is someone na very, fixed. Kung may shortcoming man siya, katulad sa life ng mga saints natin, yung mga taong yan righteous pa rin. Dahil alam nila yung patutunguhan nila. So, kung hindi mo alam, malungkot yung patutunguhan mo. Kasi wala kang peace of mind. Sila, kahit anong hirap, hindi nila i-trade off. Hindi nila ipagbili yung peace of mind nila. Kasi alam nila yung katotohanan. So, yung katotohanan dyan is kung anong itanim mo, siya yung magbubunga. Kung talagang tinanim mo, magkaroon ka ng peace of mind. Habang tumatagal ka sa lupa, nagiging stable yung peace of mind mo. Sa mga taong walang peace of mind, habang tumatagal ka, nagiging unstable ka. Dumadami yung anting-anting mo, dumadami yung kung ano-ano pa dyan, baril mo sa bahay mo, kumakapal yung pader ng bahay mo, tumataas yung pader ng bahay mo. Lumalawak yung fence ng bahay mo. Kasi wala ka ng peace of mind. Yung mga holy men dati, sa ilalim ng puno, may peace of mind. Hindi ko sinabing sa ilalim ka ng puno matulog. Yung sinasabi ko, sila, very confident sila. Na anytime, pag binawi yung buhay nila, wala silang concern. Yung lang nila is, hindi nila ma-distribute yung knowledge na kailangan. Kaya nga, according sa prophecy ng mga Mayans, matagal na po nag-end yung world natin. Hindi materialistic na end, yung sasabog yung mundo. Mali po. Pananaw po yun ng mga materialistic na tao, mga worldly na tao. Yung end ng world is end ng matrix ng world natin. Kasi may matrix yung world natin, illusion ang tawag. Yung mga righteous na tao, yung mga saints or anong tawag, guro or acharya or ano man ang tawag mo dyan, sila yung tinatapos nila yung illusion, dark illusion ng world na to. Dahil sa presence nila, nabubura yung darkness na yan. Nakikita mo na ngayon yung totoo. Pero pag hindi mo pa na-meet yung mga ganong klaseng tao, malungkot yung kalagayan. Anyway, balik tayo sa purification ng ancestry natin. Galing yan sa mother at saka sa father natin. Sa lineage natin, mga babae at mga lalaki. Mag-umpisa tayo ulit sa mga babae. Kasi last talk natin is nag-umpisa tayo sa mga babae. Tandaan nyo po, mga mamshis, beses, ladies red, at saka mga iba pa dyan. 3 po yung symbol sa tarot card, yung chariot. Ibig sabihin, mastery yung kailangan natin. Or, in other words, dapat bukas yung third eye. Okay? Hindi po pwedeng bayaran yung third eye kasi yun yung requirement, kailangan para makita mo yung power ng Godhead, presence ng Spirit. Yung tongues of fire or yung pag-descend ng Holy Spirit, opening ng third eye yan. Hindi yan ma-advertise. Hindi ka pwede magpa-enroll dyan. Hindi yan. Napaka-taas ng level na yan. Kaya akala ng iba, sige, mag-join ako sa class na to para ma-open third eye. Hindi. Ibigay ng blessing sa ancient times, sa ibang culture, Shaktipat ang tawag dyan. Spiritual energy ng holy man, righteous na tao, guru or acharya, na sabihin niya sa'yo na i-release niya yung Holy Spirit or divine fire
or buksan niya yung third eye mo. Hindi po yan pwedeng gawin ng kahit sino lang. Kaya nga yung mga righteous lang na tao, yung pwedeng magbukas ng third eye mo. Yung mga saintly o holy men, sadhu ang tawag nila. Wala pong pwedeng magbukas niyan. So, pag hindi mo pa na-meet yung tamang tao, hindi yan mabuksan. Sarado yan hanggang mamatay ka. Kasi saka lang bababa yung yung Holy Spirit or magbukas yung third eye pag nabigyan ka ng blessing ng righteous na tao. Huwag po nating balukututin yung katuruan po na sagrado. Wala pong pwedeng magbukas ng third eye, sila lang. Now, mangyari na magbukas yung third eye mo sa ganitong paraan. Nagsasalita yung isang holy man or sadhu or saint, tapos nakikinig ka or may sinulat siya na nabasa mo. Dahil sa kapangyarihan niya, na-release niya yung power ng spiritual power or tongues of fire ang tawag nila dyan. Nagbukas yung third eye mo. Nakita mo na. Pero tandaan nyo, napakalakas ng dark energy. Maya ang tawag natin dyan. Or matrix ng material world or materialisa. Pwedeng magbukas yan at saka magsira balik. Kaya nga, kailangan mo ng association. Sinasamahan mo or kasama mo yung mga kapwa mo rin. Hindi ka mag-survive. Kaya nga yung iba, nakita nila yung truth biglang. Nalihis sila ng landas. Ganon yan. Yung truth po, tandaan natin, hindi po lahat nakasulat yan. Baka sabihin natin, ay, wala naman yan sa mga kasulatan. Hindi. Ang tawag dyan is, men of letters. Letters po yung basihan nila ng katotohanan. Sa mga men of truth, yung tongues of fire, or yung pagbukas ng third eye yung basihan ng katotohanan. Kasi nakikita mo yung katotohanan. Yung mga kasulatan yan, sunod na lang yan. Before masulat yung kasulatan, bukas mo na yung third eye. Ganun po yan. Hindi po nakuha ng iba na hindi po baliktad yung direksyon yan. Third eye muna, tongues of fire, power ng spirit. Tapos yung kasulatan. Kasi may nakasabi sa akin yan na wala daw sa kasulatan. Hindi. Kahit mismo yung kasulatan nagsasabi, hindi po kayang isulat lahat ng kaalaman. Kaya nga yung third eye lang na bukas yung makaintindi niya. Para siyang dagat. Kaya nga yung love dyan, once na magbukas yung third eye, unconditional yan. Wala siya. Kaya niyang isacrifice yung physical body niya. Mamatay yung physical body. Hindi yun secondary concern niya. Yung concern niya is yung spirit mo or soul mo. Ganon yan. So ngayon, balik tayo sa collective na energy ng mga mamshi natin. Ang first na collective energy na kailangang i-refine is temperance, diba? Sinabi ko na last time sa previous talk. Pero hindi nakuha ng iba kung ano yung temperance. Sabihin na lang natin moderation or sobriety. Alam mo yung lasing ka, nawawala ka sa sarili mo. Hindi mo nakokontrol yung sarili mo. Kahit yung utak mo, hindi mo nakokontrol. Hindi ka mapakali. Kating-kati yung puwet mo. Kating-kati yung paa mo. Taing-tae ka na, pasensya sa kumakain. Ganon. Yung mga taong hindi sober, pero yung sober na mga tao, peaceful sila. Kahit nakaupo lang sila, wala lang ginagawa. Okay lang. Kahit walang laman yung bulsa nila, sober sila. Doon din pumapasok yung
doon din pumapasok yung idea na moderation. Kasi tamang-tama lang sa pangangailangan mo. Hindi mo na kailangan mag-beef steak. Hindi mo na kailangan yung 15,000 yung isang serve ng ano mo, ng sweets mo. Alam mo yung ganun. Hindi kailangan 20,000 yung isang dinner mo. Alam mo yung ganun. Kasi may moderation. Pero yung iba, hindi nila nakuha yan. Kasi para sa kanila, sign of wealth yan, affluence. Actually, sign of depravity yan, na kulang ka. Yung sense of satisfaction mo, kulang na lang agawin mo yung kingdom ni God para masatisfy ka. Hindi naman pwede yung mangyari yung ganun. Yun yung kailangan ng energy ng mga feminine energy anima. Diyan mag-start temperance. Kaya minsan ma-notice mo, akala mo yung isang babae is may self-control siya. Pero pag matagal mo na siyang kasama, wala siyang self-control actually. Hindi niya alam kung paano i-channel yung energy niya. Pasensya na. Hindi ko naman sinabing masama kayo. Yung iba lang naman dyan. Pero pag wala kang maayos na training, walang saint or walang sadhu, walang guru, walang acharya or walang holy man na nag-guide sa'yo, malamang ganun yung mangyayari. So, sa families natin, wala na yung tradition na yung mga holy men nag-guide sa kanila. Okay. Saan nga yung mangyayari sa mga babae? Now, yung isang energy na para ma-complete is judgment card. Ano ba yung ibig sabihin ng judgment card? So, ang judgment, final judgment is discrimination, taste, marunong ka mag-appraise, tama yung opinion mo. Okay, yan yung judgment. So, ngayon, may discrimination ka ba? Marunong ka bang pumili? Let's say mag-aasawa ka, magkaka-enter ka sa relationship. Relationship game. Okay? Ma-discriminate mo ba yung taong spiritually mature at saka yung hindi? Baka naman kasi material needs yung mo. Tapos akala mo pag nagsisimba is spiritually mature. Hindi. Maraming bigoted yan. Ibig sabihin maraming mas masama yung ugali na napupunta ng holy places. Pasensya na, hindi lahat. Ganon yun. In fact, sila yung mga taong last na mag-forgive, last na mag-show ng mercy. Sila yung mga ganong klase. Pero hindi nila matanggap yun kasi para sa kanila, mabait naman sila. Hindi naman sila gumagawa ng krimen. Okay. So, ganon yung tingin nila. Pero hindi yan. Sa standard ng truthfulness or righteousness or sa standard ng mga saints, holy men or righteous na tao, hindi po yan. Napakababa po yan. Makamundong pag-iisip po yan. Okay. Pero sige lang. Okay lang naman. Kasi nakasanayan. Pero para malinis yung anima or feminine energy ng isang babae, dapat sa lineage nila merong ganito. Discriminating at saka sober or moderate siya. Kung wala yan, surely, yan isa sa mga reason bakit mabilis mag-come and go yung relationship natin. Alam mo yung para kang na-drug, nakasyabo ka, nag-asawa ka, bigla na lang nag-separate kayo. Ganon yung energy na yun. So, ang key ng energy na to is dapat bukas yung third eye. Gumawa nga ng survey, try mo, kung ilan sa mga couples na nag-i-exist sa country natin yung bukas yung third eye nila. Kasi kung wala, wag mo nang, pwede naman, kalamayin mo yung sarili mo, mabait naman eh. Baka yun yung qualification para magbukas yung third eye mo, mabait. Pero sa totoo lang, yung mga righteous na tao, yung pwedeng magbukas yan. At saka pag hindi ka qualified, hindi yun magbukas. Pasensya na. Discriminating lang yan sila. Indiscriminate sila sa love nila, pero discriminating sila. Kasi, nakikita naman nila kung
nakikita nila kung ready ka na. Kasi hindi naman nila basta lang yung buksan kasi mag-suffer ka. Masusunog bigla yung karma mo. Yung iba dyan, magpakamatay nga. Yung iba niya na aksidente. Dahil biglaan yung pag-ano ng karma nila. Okay. Punta tayo sa animus, sa energy ng mga lalaki. Ancestry natin. Pero ang end niyan is chariot card pa rin, 7. Pagbukas ng third eye. Una dyan is yung moon. Sinabi ko na, di ba? Pero yung moon, actually, kung tingnan nyo yung Book of Changes, yung secret na teaching sa Chinese na pinag-aralan ni Confucius din, susi ng lahat ng teachings nila. Sa moon naka-base yan. Ang ibig sabihin, may tamang period yung lahat ng bagay. Diyan mo makita yung konting liwanag. So, kung wala yung cycle ng moon, napakahirap. Kasi, sa ancient times, yung calendar, sa moon naka-base, hindi sa araw. Later on na lang, naging araw. At saka kinumbine siya. Okay. Pero yung, yung mga plants, sa moon yan siya naka-base. Yung growth nila. Okay, ibig sabihin, dapat alam mo yung cycle. In short, kailangan may mastery ka sa change ng nature based sa cycle ng moon. Kung wala ka, nako, malungkot yan. Kasi hindi ka marunong mag-read ng tanda sa hindi lang sa material world, sa mundong ito, kundi sa spiritual world. May cycle din kasing sinusunod yan. Okay. May starting at saka may ending. So, yung pair nito is yung Tower card. Ang Moon card is 18, yung Tower card is 16. Okay. So, ano ibig sabihin ng Tower card? Makita mo dyan sa Tower card, parang may lightning, parang may nahulog na tao. Paiba-iba images niyan. Pero ganito yan. Ibig sabihin, once na alam mo na yung cycle ng moon, mag-ascend yung spiritual energy. Yun na yung time. Ibig sabihin, ready na bababa yung tongues of fire or yung spiritual power, spiritual energy. Bababa na siya. Ibig sabihin, ready na magbukas yung third eye mo. Yung kailangan mo na lang is yung connection mo sa righteous, saintly, holy, or sadhu, guru, or acharya. Yun na lang yung connection mo. Magbukas na yan automatic. So, ngayon, ano yung result ng moon card at saka yung tower card? Chariot pa rin. Okay. So, third eye. So, tatlong chariot sa anima or sa lineage mo sa mother mo, sa kani mo, sa lineage mo sa father mo, at ikaw mismo. Yung country natin, tatlo po yung energy na dala. Chariot card. Perfection. Okay. Dawning of the Holy Spirit ang tawag dyan. Okay. So, ikaw ngayon is magiging carrier ka na ng tongue of fire na kung saan yung mga disciples ni Master Christ dumaan sa stage muna na nag-open yung third eye nila bago sila nakapag-start mag-minister or mag-serve sa community. Kasi kapag gumagawa ka ng isang bagay para sa benefit ng community na hindi open yung third eye mo, materialistic yung labas niyan. Hindi mo nakikita yung katotohanan. Tandaan nyo, yung soul, yung energy ng soul, makikita lang pagbukas yung third eye mo. Hindi mo yan makita sa ibang paraan. Wala pang maybe baka in the near future, baka may instrument na makita yung soul. Okay. So, ito na yung 8 petals. May additional petals pa yan. Pero balik muna ako sa idea ng righteous na tao. Okay. Kasi yung mga righteous na tao, from time to time, nag-a-appear yan. Hindi ko lang alam kung meron sa atin yan, pero hindi pa ako naka-encounter
ng writings, ng talk ng righteous na tao, holy man, or ano. Hindi yun sa mga ano, kasi marami yan sa mga religious writings. Yung dito sa atin, wala pa akong naalala na ganun. May mga sinasabi silang mga taong mga nag-take up daw ng practice, hindi pa ako hindi ko pa narinig nagsalita sila. Wala pa ako na basa na sinulat sila. Wala. Ibig sabihin, napaka-dark ng future. Kasi hindi pa lalabas kasi yan hindi mo yan ma-avoid. Alam mo yung candle mo daw, yung light mo, hindi yan tinatakpan, bukas. Saka mag-spread yung light. So, lahat ng mga minsan, magkakasama yung mga sadhu, saints, or mga holy men, or mga men of righteousness magkasama. Minsan hindi. Minsan contemporary sila, hindi sila magkasama. Pero makikita mo yan. Kasi makikita mo sa mga, the way nila nire-reveal yung katotohanan. Nilalabas, pinapakita. Sa sa mythology, sa legends, iba kasi yung pagka sa atin parang war, parang ganon. Hindi yon. Ang natin is hindi ito physical war. Kaya nga yung end ng world hindi rin physical, hindi sasabog yung mundo natin. Spiritual war ito. So akala ng iba, pag nag-repeat ka ng certain words is hindi. Iba yung spirit. Yung spirit walang language yun. Wala siyang language. Hindi yun English, hindi yun Tagalog, hindi rin yun Sanskrit, hindi rin yun Arabic, or kung ano mang language. Hindi rin yun Chinese, Japanese, hindi. Spiritual sound yun. So, hindi yun makuha ng iba. Akala nila pag may amulet ka, may charm ka, may spiritual. Hindi yan. Gawa yun ang lahat ng gawa ng kamay ng tao, gawa ng isip ng tao, fabricated, inimbento ng tao, hindi yun spiritual. Dapat ma-receive mo talaga yung spiritual sound na yun, saka mo magamit. Para yung weapon, saka mo lang siya magamit pag na-receive mo siya. So, yung mga ganong klaseng tao lang. So, I hope so dumating yung mga ganong klaseng tao na ma-open na kasi habang tumatagal dumidilim kasi matagal lang madilim. Matagal lang madilim yung mundo natin. Pero mas maganda kung may liwanag. So, saka ko na lang i-explain ko na yung sa animus sa lineage sa father natin. Lahat ng mga fathers. Anima lineage sa mother natin. So, kayo na lang mag-decide kung paano nyo timbangin yung karakter ng isang tao. Kasi yung forgiveness, ulitin ko, mercy, at saka love, hindi yun ma-separate. Yung loving na tao, yung merciful na tao, is forgiving na tao. Kung meron ka pang hindi na forgive, baka akala mo lang loving ka, at saka merciful ka. Hindi mo na alam. Hindi mo pa na-discover kung gaano ka animalistic yung ugali mo. Pero sige lang. Time will come. Pero kapag na-meet mo na yung taong alam mo na, kailangan ngayong lifetime perfect mo siya. Kaya nga yung mga disciples ni Master Christ as an example, na perfect nila yung life nila kasi may perfect master sila. So, kung ma-meet mo yung tao dito sa atin mismo, sa country natin, take up the process. I-perfect mo na. You might, baka sa next lifetime mo, hindi ka mag-succeed na. Kasi yung mga masters na yan, hindi yan magstay sa isang place. Nagta-travel yan sila sa ibang dimension,
sa ibang countries, kung mag-appear sila ulit. Walang assurance na masama kanya. Pwede kanyang isama kung very qualified ka, pero kung hindi ka qualified, hindi kanya maisama. Kasi taliwas yung direction mo. So, I hope so, nakuha nyo. Yung forgiving na tao, yung loving na tao, at saka yung merciful na tao, isa lang yun. Iba-iba yung words na ginagamit. Kaya nga, yung righteous na tao, yung kailangan mo para ma-develop mo yan. Righteous, saintly, alam mo naman natin siguro yung buhay ng mga saints, loko din yan dati. Pero nung nabuksan yung third eye nila, hindi na po sila katulad ng dati. Kaya nga, hindi tayo discriminating as long na alam mo mag-forgive. Ready ka na. Pag hindi, ala. Ganon din yung, tingnan nyo yung stories ng kahit saang story na iba't iba. Now, sa atin, 3 yung combined na religious practice. Christianity, Catholicism tawag ng iba, Protestantism, Vedic culture or Hinduism ang tawag ng iba. Tapos, Islamic culture. Pare-pareho po yan sila. May common element po yan. May common principle. So, katulad ng mga Tibetans, bago ko makalimutan, ng mga Tibetans, born yung religious practice nila. Hindi Buddhism. Nangungopia lang yan sila. So, nagkaroon tayo ng opportunity na 3 yung hawak natin. Hindi yun coincidence. So, ngayon, i-take advantage natin. Gamitin natin ng maayos. Kung yung mga Tibetan Buddhist, na-combine nila lahat using Vedic saka Buddhism, tayo kaya natin gawin yan. Saka natin makikita yung mga saints. Kasi yung mga saints, lumalabas yan sa 3 religious groups na yan. Pero hindi sila limited dyan. Kasi sa labas sila ng religious groups. Pero yung essence ng teachings, yung tongues of fire, yung third eye nila bukas. Alam nila kung ano. Kahit na-master mo yung lahat ng religious writings, pag sira yung third eye mo, walang power ng spirit, wala rin yan. Babalik ka sa pagiging unforgiving mo, unloving mo, at saka unmerciful ka. Ganun lang yan. Simple lang yung magic, no? Pero hindi madali yan. So, maglista ka na dyan ng mga taong hindi mo na-forgive. Isa-isahin mo yan. Mag-reconcile ka sa kanila. Kung ikaw hindi ka maka-forgive, anyway, may karma naman. Ma-resolve din yan sa bandang huli. Baka ilang lifetime pa. Tandaan nyo, 8,400,000 yung types ng living forms. 8 million. Imaginein mo na lang kung sabihin natin 100 years bawat isa. Nako. Baka lifetime ng isang dinosaur yung ilang dinosaur yung buhay na kailangan mo. Okay. So anyway, okay lang. So I hope so may napulot kayo. Thank you sa time nyo. Ulitin ko. Ang righteous lang na tao, which is yan sa Judaism. Sa Islam, yung mga messenger lang or prophet. Mga holy men, mga guru, mga asharya, mga saintly lang na tao yung pwedeng magbukas ng third eye. Kasi sila yung binigyan ng authority na buksan yung third eye mo para pumasok yung spirit or bumukas yung third eye. Okay. Except sa kanila, wala po. Hindi po pwedeng bayaran. Tandaan mo natin yung mga apostles as an example. Hindi sila nakagawa ng ministry nila until that time na lumabas yung tongues of fire or bumukas yung third eye nila. Saka na lang sila nakagawa ng maayos kasi ma-misled ka kapag hindi bukas yung third eye. Baka kung ano-ano pang katarantaduhan yung gagawin mo dyan, baka maging
suicide pa yung labas niyan. Alam mo yung katulad sa mga ibang religious group, murder or ano. Anyway, so i-pray natin na may uusbong o lalabas na mga righteous men para free yung archangel na to, which siya actually yung siya sa pag nabuksan siya kasi ma-release yung yung fire na yan or saka mabuksan yung third eye. Sabay-sabay yan, parang hindi mo alam kung alin yung mag-umpisa. Ganon yan. So anyway, thank you sa time yung mga mamshi, mga beshes, ladies, pero dati matanda sa kabata. Forgiveness po yung theme natin. Huwag po natin kalimutan. Pag hindi natin nagawa yan, yung love at saka yung mercy, wala po yan. Ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok yung truth or righteousness sa puso. Thank you, at susunod po.